Sa isang marangyang neighborhood noong April 13th, 1992 sa Toronto, Ontario, Canada. Dinalaw ni Jamie Osborne ang kanyang tiyahin at tiyuhin matapos ang mga ito ay bigong dumalo sa isang pagtitipon ng pamilya noong weekend. Ngunit pagdating niya sa bahay, walang tao. Wala ring anumang palatandaan kung saan maaaring naroon ang mag-asawa. Napansin ni Jamie na naroon pa ang mga susi ng sasakyan ni Nancy Blackburn sa lalagyan. Maaaring may mahalagang pahiwatig ito. Lumapit siya sa likuran ng kotse at binuksan ang trunk. Doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman malilimutan. Agad na rumesponde ang Metro Toronto Police sa lugar. Tumanggap sila ng tawag tungkol sa dalawang bangkay na natagpuan sa trunk ng isang sasakyan sa downtown Toronto. Dumating sa lugar si Detective Sergeant Doug Brady kasama ang forensics expert na si Richard McChuan upang simulan ang investigasyon. Sa unang tingin pa lamang sa hubad na katawan ng babaeng biktima, nakakuha na agad ng unang mahalagang impormasyon ang mga investigador. Napansin nilang matagal nang nabuo ang lividity, ang pamumuo ng dugo sa pinakamababang bahagi ng katawan, na nagpapahiwatig na matagal nang nakahiga sa ganoong posisyon ang biktima. Agad na nakilala ng mga awtoridad ang mga bangkay bilang sina Nancy at Ian Blackburn na ilang araw nang hindi nakikita. Habang tiniyak ng mga investigador na mapanatiling maayos at ligtas sa mga elemento ang kotse ni Nancy, inatasan ni Detective Grady ang kanyang team na tumungo sa marangyang tahanan ng mag-asawa upang ipagpatuloy ang investigasyon. Ilang oras nilang sinuyod ang bawat sulok ng bahay, naghahanap ng anumang palatandaan ng marahas na pangyayari. Ngunit wala silang natagpo ang kakaiba, walang bakas ng pakikipagbuno o karahasan. Mabilis na naging malinaw na hindi sa loob ng bahay pinaslang ang mag-asawa. Ngunit bakit sila pinatay? Si Ian Blackburn ay isang matagumpay na owner-broker ng negosyo, samantalang si Nancy ay isang registered nurse na aktibong kasangkot sa ilang negosyo sa Toronto. Maayos ang kanilang kalagayan sa buhay. Agad nilang isinantabi ang posibilidad ng pagnanakaw matapos mapansin na wala ni isang mahalagang gamit ang nawawala sa bahay. Gayunpaman, napansin nilang nawawala ang kotse ni Ian Blackburn, hindi ito makikita sa garahe o kahit saan sa paligid ng kanilang ari-arian. Dahil dito, naglabas ng All Points Bulletin si Detective Grady upang mahanap ang naturang sasakyan. Samantala, dinala sa morgue ang mga bangkay habang ipinadala naman ang sasakyan sa Center of Forensic Sciences para isailalim sa masusing pagsusuri. Sinuri ng mga eksperto ang sasakyan, kinolekta ang mga fingerprint at pinag-aralan ang bawat bahagi nito. Umaasa ang mga pulis na makakakita sila ng bakas ng salarin. Ngunit nabigo sila. Walang natagpo ang malinaw na fingerprint, marahil dahil sa malamig na panahon. Sa ganitong klima, nagsasara ang mga pores sa balat, kaya't kulang ang pawis na kinakailangan para makabuo ng malinaw na fingerprint. Sa likurang upuan ng kotse, may natuklasan silang kakaiba. Isang thermal bag na naglalaman ng roasting pan. Sa loob nito ay isang inihandang hapunan ng karne ng baka at gulay. Tila handang kainin ngunit naiwan. Samantala, sa morgue, ang pagsusuri sa katawan ni Ian Blackburn ay nagbukas ng mas maraming tanong kaysa kasagutan. Natuklasan ni McChuan na si Ian ay sinakal hanggang sa mamatay matapos siyang bugbugin ng matindi. May mga pasa sa kanyang muka at malinaw na may marahas na taong nagkontrol sa kanya. Ngunit higit na nakakaintriga ang nakita sa kanyang kanang binti. Mayroon itong malalim na tali o ligature mark sa itaas ng tuhod, isang bagay na bihirang-bihira sa mga biktimang nakita ni McChuan. Kadalasan, ang mga bihag ay itinatali sa mga pulso at bukong-bukong, ngunit si Ian ay tinalian sa tuhod. Bukod pa dito, may nakita rin si McChuan na bilog na marka sa ulo ng biktima, na tumutugma sa hugis ng baril na itinulak ng mariin sa gilid ng kanyang ulo. Isang tahimik ngunit malupit na patunay ng karahasang dinanas ni Ian Blackburn bago siya tuluyang binawian ng buhay. Sinimulan naman ni McChuan ang pagsusuri sa katawan ni Nancy Blackburn. Tulad ng kanyang asawa, siya rin ay nasawi sa pamamagitan ng pagsakal. Walang nakitang ebidensya ng sexual assault, ngunit malinaw sa kanyang mga sugat na dumaan siya sa matinding karahasan bago pumanaw.
Pinakanakakabahala sa lahat ay ang natuklasan na kapwa natanggal sa pagkakabit ang dalawang balikat ni Nancy. Tila hinila ng labis ang kanyang mga braso. Isang tanong ang bumalot sa mga investigador. Anong uri ng sitwasyon ang maaaring magdulot ng ganitong klase ng pinsala? Samantala, sa forensic garage, natagpuan ng mga investigator ang unang konkretong piraso ng ebidensya, isang madugong panyo na nasa sahig ng kotse. Sa pagsusuri ng laboratory, lumabas na hindi tumutugma ang dugo sa alinman sa mga biktima. Maaaring ito ang dugo ng salarin, ngunit walang katiyakan. Habang halos nauubos na ang mga posibleng lead, biglang nagkaroon ng breakthrough sa kaso. Natagpuan ang kotse ni Ian Blackburn, halos 1 oras sa hilaga ng Toronto, sa summer farmhouse ng mag-asawa. Ang bagong yugtong ito ng investigasyon ay pinamunuan ni Detective Inspector Jim Hutchison. Ayon sa ulat, ilang araw nang nakaparada sa Caledon area ang sasakyan na waring iniwan doon matapos ang krimen. Ngunit mas nakakakilabot ang natuklasan ni Hutchison sa loob ng bahay. May mga bakas ng dugo sa hagdanan. Naniniwala ang mga pulis na natagpuan na nila ang crime scene. Dumating sa lugar sina Detective Sergeant Doug Grady at forensics expert Richard McQuan, kasama si Inspector Hutchison, upang tipunin ang ebidensyang magpapatunay na ito nga ang crime scene. Ang presensya ng kotse ni Ian Blackburn sa lugar ay nagpapatibay ng teorya na naroon siya sa farmhouse sa panahong naganap ang pagpatay. Ayon sa mga obserbasyon, ilang araw nang nakahinto roon ang sasakyan. May mga marka ng ulan at alikabok sa paligid nito na nag-iwan ng malinaw na outline ng kotse sa lupa. Nakuha rin ni Grady ang mga record ng tawag mula sa telepono ng farmhouse. Ang huling 2 outgoing calls ay tumawag sa bahay ng mag-asawa sa Toronto, 3 araw bago sila matagpuan na patay. Nang pagsamahin ng mga investigador ang mga ebidensya mula sa kotse ni Nancy at sa farmhouse, nabuo ang isang malinaw na larawan ng mga pangyayari. Maagang nagtungo si Ian sa farmhouse at tinawagan niya si Nancy upang sumunod. Ipinapalagay ng mga pulis na nagdala si Nancy ng inihandang pagkain, ang parehong beef at gulay na natagpuan sa thermal bag sa kanyang kotse, at nagtungo siya sa kanyang asawa. Sa mga oras na iyon, naroon ang parehong sasakyan sa farmhouse at doon na nga nagsimula ang malagim na krimen na magwawakas sa buhay ni Ian at Nancy Blackburn. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri sa laboratorio, napatunayang ang dugong natagpuan sa hagdanan ng farmhouse ay pag-aari ni Nancy Blackburn. Sa wakas, naging malinaw na doon mismo sa summer farmhouse naganap ang krimen. Kasabay nito, tumanggap ng nakakagulat na balita ang mga investigator mula sa mga lokal na awtoridad. 6 na buwan bago ang pagpatay sa mga Blackburn, may isa pang residente ng Toronto na inatake 2 kilometro lamang ang layo mula sa cottage ng mag-asawa. Isang sasakyan ang natagpuan na nakasadsad sa bangin sa Caledon, pagmamay-ari ng isang babaeng negosyante mula Toronto na nagngangalang Angeline Josephine Quesnel. Nawala si Quesnel matapos umalis mula sa kanyang tindahan sa downtown Toronto. Sa loob ng kanyang sasakyan, may natagpo ang dugo na kalaunan ay kinilalang kanya. Wala pa ring natatagpo ang bangkay, ngunit ipinapalagay ng mga pulis na siya ay pinatay. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ng mga awtoridad na posibleng magkaugnay ang 2 krimen, ang pagkawala ni Quesnel at ang pagpatay sa mag-asawang Blackburn. Habang sinusuri ng mga detective ang paligid ng farmhouse, napansin nila ang isang bintana na tila pinasukan. Mayroong maliliit na marka ng pang-ukit sa gilid ng salamin. Palatandaan ng sapilitang pagpasok gamit ang isang matalim na kasangkapan, marahil ay patalim o maliit na kutsilyo. Kinuha ng mga investigador ang mga impresyon ng mga marka upang pag-aralan. Ilang sandali pa, nakatanggap sila ng karagdagang impormasyon mula sa lokal na pulisya. Ayon sa mga ito, pamilyar na pamilyar sa kanila ang ganitong mga marka. Nakita na nila ang parehong pattern sa sunod-sunod na pagnanakaw sa mga cottage sa lugar noong nakaraang taglamig. Ang mga lokal na awtoridad ay nagkwento tungkol sa isang misteryosong nilalang na kanilang sinusubaybayan sa loob ng ilang buwan.
ang tinaguriang House Hermit. Ayon sa mga ulat, si House Hermit ay pumapasok sa mga bakanteng cottage tuwing taglamig, naninirahan doon ng ilang linggo o buwan, at pagkatapos ay bigla na lamang umaalis. Kapag bumalik ang mga may-ari sa kanilang mga bahay, madalas nilang matuklasang may mga palatandaang ginamit ito ng iba, tulad ng nagamit na kama, nakabukas na heater, at mga kagamitang pangluto gaya ng kawali. Isa sa mga natatanging ebidensyang madalas na iniiwan ng tinaguriang House Hermit ay ang mga tambak ng ginamit na tea bag, lalo na ang Twinings tea, isang kakaibang detalye na agad nakatawag pansin sa mga pulis. Ngunit higit na nakagigimbal ang sumunod na natuklasan. Sa mga cottage na kanyang pinasok, natuklasan din na nagtatabi siya ng mga plastik na lalagyan ng sariling ihi dahil sarado ang mga linya ng tubig tuwing taglamig. Bukod pa rito, nakatambak din ang kanyang dumi, binalot sa dyaryo na tiklop sa kakaibang paraan. Tinawag ito ng mga investigador na fish and chip talk. Ang dati tila kakaibang gawi ay biglang nagmistulang nakakatakot ng mapag-alaman na isa sa mga cottage na kanyang nilusob ay pag-aari ng isang gun collector. Sa insidenteng iyon, maraming baril ang ninakaw, kabilang ang mga bagong modelo, lumang baril at mga automatic revolver. Dahil dito, nabuo sa isip ng mga investigador ang isang nakapangingilabot na posibilidad. Ang tinaguriang House Hermit ay maaaring siya ring pumatay sa mag-asawang Blackburn, isang mailap, mapanganib at armadong salarin na patuloy na gumagalaw sa gitna ng malamig na kapatagan ng Ontario. Ngunit nagkaroon ng problema sa teoryang nag-uugnay sa House Hermit at sa pagpatay sa mga Blackburn. Walang anumang ebidensya sa loob ng farmhouse na magpapatunay na nanirahan doon ang misteryosong lalaki. Dahil dito, ipinag-utos ni Detective Inspector Jim Hutchison na palawakin ang paghahanap ng mga ebidensya sa labas ng bahay. Ipinatawag niya ang Emergency Response Team at K9 Unit upang halughugin ang buong lupain ng Blackburn kasama ang mga kalsadang papunta at palabas ng farm. Di nagtagal, natagpuan nila ang eksaktong ebidensyang kanilang hinahanap, mga sako ng basura na naglalaman ng mga palatandaan ng House Hermit. Sa loob ng mga sako ay natagpuan ang mga ginamit na tea bag, mga plastik na lalagyan ng ihi, at higit sa lahat, mga dumi ng tao na binalot sa pahina ng sports section ng newspaper na Toronto Star na may petsang Pebrero 27. Habang nagsasagawa ng karagdagang pagsusuri sa loob ng bahay, natagpuan ni Detective Doug Grady ang isang dyaryo ng Toronto Star na may parehong petsa, ngunit nawawala ang sports section. Ang pagkakatugmang ito ay nagpatibay sa ugnayan sa pagitan ng mga ebidensyang nasa labas at ng tahanan ng mga biktima. Bukod pa rito, nakakita rin ang mga investigador ng mga bala sa loob ng basurahan. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natunto ng mga awtoridad na ang mga ito ay mula sa mga baril na ninakaw sa cottage ng gun collector na nilusob ng House Hermit ilang buwan na ang nakakalipas. Dahil dito, pinaghihinalaan nila na isa sa mga ninakaw na baril ang siyang itinutok sa ulo ni Ian Blackburn bago siya patayin. Agad nilang inilabas sa lahat ng istasyon ng pulis ang listahan ng serial numbers ng mga baril upang matunton kung alin ang maaaring ginamit sa krimen. Samantala, sa morgue, natuklasan ng mga medical examiner ang nakakakilabot na detalye sa paraan ng pagkamatay ni Nancy Blackburn. Ipinaliwanag ng pathologist na ang pagkabali ng kanyang mga balikat ay tugma sa pagkakatali ng mga kamay sa likod at pagbitin ng pabaligtad. Isang posisyon na tinatawag na hogtied. Ipinapakita nito na ang pumatay sa kanya ay may sadistikong pagkahilig sa marahas at mabagsik na pamamaraan. Gayunpaman, nanatiling palaisipan pa rin kung sino ang taong responsable sa lahat ng ito, hanggang sa isang mahalagang impormasyon ang dumating. Nakipag-ugnayan kay Detective Hutchison ang isang matandang mag-asawa, sina Rose at Samuel Appleton, na nagsumite ng ulat ilang linggo bago madiskubre ang mga bangkay ng mga Blackburn. Ibinahagi ng mga Appleton na nakaharap nila mismo ang House Hermit.
at nakatakas sila sa tiyak na kapahamakan. Sa unang pagkakataon, magkakaroon na ng mukha ang pinaghihinalaang cold-blooded serial killer na ginulo ang kapayapaan ng Ontario Cottage Country. Sa pamamagitan ng kanilang salaysay, unti-unting nabuo ang larawan ng taong posibleng responsable sa karumal-dumal na pagpatay sa mag-asawang Blackburn. Isang mailap, marahas at mapanganib na nilalang na sa wakas ay may mga saksi ng makakapagpatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Noong early March 1992, nagtungo sa Midland area malapit sa Georgian Bay ang isang matandang mag-asawa mula Toronto, sina Samuel at Rose Appleton, upang bayaran ang buwis para sa kanilang cottage at yaking maayos pa rin ito matapos ang mahabang taglamig. Pagdating nila, sinabi ni Samuel sa kanyang asawa na manatili muna sa kotse habang siya ay papasok upang buksan ang cottage at suriin ang mga tubo at kuryente. Ngunit pagpasok niya sa loob, hinarap siya ng isang lalaki na armado ng baril. Agad niyang kinontrol si Samuel Appleton at sa pilitang pinasakay ito pabalik sa kotse. Ipinag-utos ng lalaki, "Dalhin mo ako sa Toronto, sa bahay ninyo, at doon ko kayo iiwan." Ang halos 1 oras na biyahe pabalik sa Toronto ay napuno ng katahimikan at takot. Ngunit pagdating sa lungsod, nagpakita ng tapang ang mag-asawang Appleton. Sa halip na dalhin ang lalaki sa kanilang bahay, ipinarada ni Samuel ang kotse sa kanto ng Dundas at Yonge, isa sa mga pinakamasikip at mataong lugar sa Toronto, at buong lakas ng loob na sinabi, "Hindi kita dadalhin sa bahay namin. Kung babarilin mo kami, gawin mo na rito." Sa kabutihang palad, hindi na tinuloy ng salarin ang kanyang plano. Tahimik itong bumaba ng kotse at tumakas, isang desisyong naniniwala ang mga pulis na nagligtas ng buhay ng mag-asawa. Matapos ang insidente, ibinahagi ng mga Appleton sa mga pulis ang lahat ng kanilang naaalala tungkol sa lalaki. Nagbigay sila ng detalyadong paglalarawan at mula rito ay nakagawa ang Ontario Police, OP, ng composite sketch ng pinaghihinalaang salarin. Bagaman nagkaroon na sila ng muka ng taong posibleng sangkot sa serye ng krimen, nagpa siya ang mga investigador na huwag munang ilabas sa publiko ang sketch. Dahil madalas, libo-libong maling impormasyon ang dumarating mula sa mga taong nag-aakalang kilala nila ang nasa larawan. Bumalik si Detective Inspector Jim Hutchison sa Appleton Cottage upang magsagawa ng karagdagang investigasyon. Doon, natagpuan niya ang isang kahon na itinago ng house hermit. At sa loob nito, mga nakagigimbal na nilalaman. Ang kahon ay puno ng pornografiya. Karamihan ay nagpapakita ng mga eksenang may temang S at M, sadomasochism, particular na mga larawan ng mga babaeng nakatali at hogtied. Ang mga larawan ay maingat na pinutol, inayos, at ikinategorya ayon sa bahagi ng katawan. May mga koleksyon ng dibdib, puwitan at iba pa. Hindi basta-basta ito koleksyon. Malinaw na planado at sistematiko ang paraan ng pagtago at pag-aayos ng mga larawan. Mula rito, nabuo ng mga investigador ang isang nakapangingilabot na psychological profile ng pinaghihinalaang mamamatay tao. Isa siyang sistematiko, bihasa sa paggamit ng kamay at pinapatakbo ng matinding pantasya. Naniniwala silang nakukuha niya ang kasiyahan sa marahas na kilos na may halong pagkontrol at pagpapahirap. Isang sadista na malinaw na makikita sa mga sugat ng kanyang mga biktima. Muling sinuri ng mga pulis ang kabuuan ng mga ebidensya. Ang kotse ni Ian Blackburn na iniwan sa farmhouse. Ang mga rekord ng tawag mula sa farmhouse patungo sa bahay ng mag-asawa sa Toronto. Ang roasting pan na natagpuan sa kotse ni Nancy. Ang dugo ni Nancy na tumalsik sa hagdanan ng farmhouse. Ang mga palatandaan ng paninirahan ng house hermit sa paligid ng lupain. Ang kanyang pagkahumaling sa marahas na pornografiya. At ang labis na kalupitan ng mga sugat ni Ian at Nancy Blackburn. Sa kabuuan, malinaw na pinagsama ng lahat ng ito ang larawan ng isang salarin na hindi lamang mapanganib, kundi lubhang sadistiko at tuso sa paggawa ng karahasan. Lahat ng ito ay nagtuturo sa iisang direksyon. Ang house hermit ay hindi lamang isang mailap na magnanakaw sa mga cottage, kundi isang sadistang serial killer na handang pumatay upang mapunan ang kanyang baluktot na pagnanasa.
Sa pagsasama-sama ng lahat ng ebidensya, nabuo ang malinaw na larawan kung paano at bakit pinaslang sina Ian at Nancy Blackburn. Maaaring nagsimula ang lahat nang dumating si Ian Blackburn sa kanilang farmhouse ng mag-isa, sakay ng sarili niyang sasakyan. Hindi niya alam na may taong nakatira na sa loob ng bahay. Ang tinaguriang house hermit. Tahimik na nakatago ang salarin habang si Ian ay pumasok sa loob at tumawag sa kanyang asawang si Nancy na nasa Toronto pa. Nag-usap silang susunod ito sa kanya matapos ihanda ang pagkain. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Nancy sa farmhouse. Hindi alam na inaabangan na siya ng mamamatay tao. Sa sandaling iyon, wala nang magawa si Ian upang tulungan ang kanyang asawa. Hinuli at pinigilan ng house hermit si Nancy, itinali siya sa posisyong hogtied at inalipusta sa paraang tumutugma sa kanyang mga sadistikong pantasya. Sa huli, pinatay niya si Nancy at itinago ang kanyang bangkay sa trunk ng kotse. Matapos ang pagpatay, nilinis ng salarin ang kanyang tinirhan, itinapon ang mga basura sa kakahuyan, kabilang ang mga tibag, ihi at diaryong ginamit, at naghanda upang tumakas mula sa lugar. Hindi pa rin tiyak ng mga detective kung paano eksaktong nakabalik sa Toronto ang katawan ng mag-asawa, ngunit sa masusing pagsusuri ng mga sugat ni Ian Blackburn, kabilang ang mga tali sa kanyang kanang binti, nabuo ang isang malagim na teorya. Ipinapalagay ng mga investigador na itinali ng salarin ang kanang braso at kanang binti ni Ian. May kaunting luwag upang siya ay makapagmaneho. Samantala, mahigpit namang itinali ang kaliwang braso at paa, na pumipilit kay Ian na magmaneho pabalik sa Toronto sa ilalim ng takot at puwersa. Posibleng hindi niya alam na ang bangkay ng kanyang asawa ay nasa trunk ng kotse at sa kanyang isip, umaasa siyang makabalik sa Caledon upang mailigtas si Nancy na maaring inaakala niyang buhay pa at nakatali lamang sa farmhouse. Pagdating nila sa driveway ng kanilang bahay sa Toronto, sinakal si Ian hanggang sa mawalan ng buhay at pagkatapos ay isinilid din sa trunk ng kotse katabi ng kanyang asawa. Doon natagpuan ang mga bangkay pagkalipas ng ilang araw. Sa kabila ng detalyadong teoryang ito, walang matibay na ebidensyang hawak ang mga pulis, tanging isang madugong panyo at isang composite sketch ng salarin na hindi nila maitugma sa sinuman. Ngunit muling nagkaroon ng pag-asa ang investigasyon nang muling balikan ng mga detective ang mga gamit na natagpuan sa Appleton Cottage. Sa ilalim ng tumpok ng pornografiya, natuklasan nila ang ilang kakaibang listahan, mga record ng military equipment at mga wargame. May mga nakasulat na tulad ng Falcon Airplanes against Sopwith Camel, pati na rin ang mga kategoryang firearms versus rifles at cannons versus guns. Para itong larong pandigma na isinasagawa ng mag-isa, marahil ay bahagi ng mga pantasya ng salarin. Ngunit higit na tumatak sa mga investigador ay hindi ang nilalaman ng mga listahan, kundi ang kakaibang paraan ng pagkakasulat nito. Isang natatanging estilo na posibleng magbigay ng kritikal na bakas patungo sa pagkakakilanlan ng house hermit, ang salarin sa karumaldumal na krimen laban kina Ian at Nancy Blackburn. Ang kakaibang pagsusulat ng house hermit ay detalyado at maaaring magsilbing katulad ng fingerprint sa pagtukoy sa isang tao. Dahil dito, nagdesisyon ang mga detective na ipaalam sa publiko ang kanilang paghahanap. Ibinahagi nila sa media ang sample ng pagsusulat at agad itong lumabas sa pambansang telebisyon at pahayagan. Alam ng pulisya ang panganib ng hakbang na ito. Maaaring malaman ng salarin na sinusundan siya, ngunit kung hindi nila susubukan at magkipagsapalaran, malamang hindi nila mahuhuli ang mamamatay tao bago siya muling umatake. Ilang oras lamang matapos mailabas ang impormasyon, nakatanggap ang mga detective ng mahalagang tip mula kay Allison Shaw. Ipinahayag ni Allison na kilala niya ang taong may ganitong pagsusulat. Nakilala ang lalaki sa Orangeville, Ontario, kung saan nagtatrabaho ang lalaki sa isang gusali sa likod ng inuupahang apartment ni Allison at ng kanyang asawa noong panahong iyon. Nagbigay si Allison ng malinaw na paglalarawan at higit sa lahat,
Ibinigay niya ang pangalan ng suspect, David Snow. Pag-aari ni David Snow ang isang tindahan ng knickknacks na tinatawag na Nothing in Particular, at si Allison ay nagtatrabaho para sa kanya. Nakita ni Allison ang mga sample ng natatanging pagsusulat ni Snow sa inventory lists ng tindahan, kabilang ang mga record tungkol sa mga lumang eroplano tulad ng German Ju-87 Stuka dive bomber. Sa kabila ng kanyang kakaibang ugali, nakipag-ugnayan si Snow kay Allison sa mga pangkaraniwang sitwasyon. Dumadalaw siya sa apartment ni Allison at ng kanyang asawang si Darius matapos ang trabaho upang maghapunan at uminom ng alak. Naging pangkaraniwan ang kanyang pagbisita. Napansin ni Allison ang malubhang problema ni Snow sa kalinisan, kabilang ang matinding amoy ng katawan at bulok ng ngipin na madaling dumugo. Gayunpaman, kahit nakakaiba at hindi kanais-nais ang kanyang kalinisan, nagkaroon ng maayos na relasyon si Allison sa kanyang kakaibang amo. Ang kanilang relasyon ay maayos ngunit hindi malapit at hindi rin malayo o malamig. Hanggang sa isang araw, nadiskubre ni Snow na nagdadalang tao si Allison sa kanyang unang anak. Mula noon, nagbago ang lahat. Ayon kay Allison, nagulat siya sa naging reaksyon ng kanyang amo. Tila labis itong nasaktan at nagsabing, "Akala ko mas mabuting kaibigan ako sa iyo kaysa dyan." Umalis itong galit na para bang siya ang asawa ni Allison, hindi ang boss. Ang kakaibang asal na iyon ay tuluyang nagpaisip kay Allison na may mali kay David Snow. Sa paglipas ng mga buwan, napansin niyang unti-unting nagiging kakaiba at nakakatakot ang kilos ni Snow. Ayon kay Allison, may nakita akong unti-unting pagbabago sa kanya, parang may dahan-dahang pagbulusok. Natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong may mali. Sa kabila nito, tila walang ibang taga-Orangeville ang nakapansin o nagbigay pansin sa mga kakaibang ugali ni Snow. Walang nagsasalita tungkol dito. Parang si Allison lang ang nakakita ng kabaliwang unti-unting sumisingaw sa katauhan ng kanyang amo. Nang tanungin ng mga awtoridad si Allison kung saan maaaring naroroon si Snow, wala siyang maibigay na sagot. Dahil dito, inilipat ng mga investigador ang kanilang atensyon sa bayan kung saan madalas magtungo si Snow. Nagsimulang kumatok ang mga pulis sa bawat bahay sa Orangeville. Ipinapakita ang larawan ni David Snow. Habang lumalalim ang investigasyon, nadiskubre ng mga pulis ang ilang nakakagulat na detalye tungkol kay Snow. Hindi pala ito marunong magmaneho. Sinubukan siyang turuan ng kanyang nakatatandang kapatid, ngunit nang hawakan niya ang manibela, bigla itong pinagpawisan, kinabahan, at ibinangga ang sasakyan sa kanal. Pagkatapos noon, tumakbo siya palabas at sinabing, "Ayoko nang pumasok muli sa sasakyan." Natuklasan din ng mga pulis ang mahahalagang detalye bago maglaho si Snow higit sa 8 buwan na ang nakalipas. Noong madaling araw ng October 3, 1991, pumunta siya sa isang taxi stand sa Orangeville na karaniwan niyang ginagamit. Basang-basa siya at puno ng putik, sumakay ng taxi, nagbayad ng cash, at bumaba sa isang lugar sa Guelph. Mula noon, wala nang nakakita sa kanya sa Orangeville. Ang pinakanakakabahalang bahagi ng kanyang pagkawala ay ang hindi pangkaraniwang pagkakatugma ng mga pangyayari. Nangyari ito sa parehong araw na natagpuan sa isang kanal sa Caleden, ang sasakyan ni Angeline Quesnel. Si Angeline Josephine Quesnel, 40 taong gulang, ay huling nakita noong October 7, 1991 sa Peterborough, Ontario. Noong November 10, 1991, natagpuan ang kanyang sasakyan sa isang abandonadong quarry sa Ridge Road at Highway 620, silangan ng Cohill, at 5 araw pagkatapos, November 15, natagpuan ng isang hunter ang kanyang bangkay sa McCoy Bay Road, isang liblib na lugar sa hilagang silangang bahagi ng Apsley. Ayon sa post-mortem examination, ang kanyang pagkamatay ay tinukoy bilang isang homicide. Kapag tinutunton ang county road kung saan natagpuan ang sasakyan, halos umaabot ito sa lugar ng tahanan ng pamilya ni Snow. Dahil sa mga pangyayaring ito,
Isinasaalang-alang ng mga detective na si David Snow ay hindi lamang isang mamamatay tao kundi posibleng serial killer. Naniniwala sila na ang isang taong gumagawa ng ganitong uri ng krimen ay hindi titigil hanggat hindi nahuhuli. Naglabas ang mga awtoridad ng Canada-wide arrest warrant para sa kanilang pangunahing suspek. Ngunit habang nagsusumikap silang hanapin si Snow, may ibang biktima na nakatakdang magdusa. Habang inilulunsad ng pulisya ang matinding paghahanap sa kanya, isang 21 taong gulang na photo store clerk ang nawala noong July 1, 1992. Huling nakita siya noong nakaraang gabi habang nag-iisa sa tindahan. Ang kasong ito ay iniimbestigahan ni Royal Canadian Mounted Police Investigator Randy Bennett, ngunit kakaiba ang krimen dahil hindi ito naganap sa Toronto o Ontario, kundi mahigit 3,000 kilometro ang layo sa Vancouver, British Columbia. Walang mga saksi at kakaunti ang ebidensya sa lugar. Umaasa ang mga detective sa tulong ng publiko upang maisulong ang imbestigasyon. Sa loob ng 10 araw, wala pa ring bakas ng biktima. Pagdating ng July 11, 1992, may isa pang kidnapping na naganap. Isang kabataang babae ang dinukot mula sa isang video store sa North Vancouver. Ang tanging saksi sa krimen ay ang video store manager na labis na natakot at nabigla. Ayon sa kanya, may isang lalaking pumasok sa tindahan, itinali siya at iniwan sa loob habang ang isang babaeng empleyado ay dinukot. Nakalaya ang manager mula sa kanyang tali at agad na tumawag sa pulisya upang i-report ang robbery at abduction. Inilarawan niya ang suspect bilang may hindi kanais-nais na amoy at sirang mga ngipin. Natuklasan ng mga investigador na nawawala rin ang sasakyan ng biktima sa parking lot, kaya agad nilang inilunsad ang malawakang paghahanap sa buong lungsod. Isa sa mga pulis na unang rumesponde ay si Constable David Kwasnica. Matapos makatanggap ng impormasyon, nagtungo siya sa Mount Seymour Provincial Park, isang lugar na pinaniniwalaan niyang maaaring pagdalhan ng suspek sa biktima upang abusuhin sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Doon, sa isang tahimik at malayong bahagi ng parke, natagpuan nila ang sasakyan ng biktima. Agad nilang iniulat ang natagpuan at humiling ng karagdagang puwersa para sa posibleng pagsalakay. Habang sinusuri ni Constable Kwasnica ang sasakyan at naghahanap ng ebidensya, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa kagubatan. Agad siyang nagtungo sa pinanggalingan ng tunog at doon, sa gitna ng mga puno, natagpuan ang biktima mula sa video store. Nakasabit ang mga pulso na nakatali sa kanyang mga bukong-bukong, ngunit himalang buhay pa. Makalipas ang ilang sandali, nadiskubre naman ng mga opisyal ang isang makeshift campsite hindi kalayuan mula roon. Sa lugar na iyon, natagpuan nila ang isa pang babae na nakagapos sa puno at labis na pinahirapan. Agad siyang nakilala ni Kwasnica bilang ang babaeng dinukot 10 araw na ang nakalipas. Sa paligid ng campsite, nagkalat ang mga sleeping bag, personal na gamit, damit, pagkain at iba pang kalat. Sa kabila ng matinding sinapit, nanatiling kalmado ang biktima. Habang inilalabas ang mga biktima mula sa kagubatan, dumating ang mas marami pang pulis at pinaigting ang paghahanap sa suspek. Naglagay sila ng mga roadblock upang maiwasan ang kanyang pagtakas. Ngunit dahil sa likas na kalagayan ng Mount Seymour Park, puno ng matatayog na puno, makakapal na damuhan, at mabundok na lupain, naging napakahirap siyang mahanap. Sa patuloy na paghahanap, natagpuan sa kotse ng pangalawang biktima ang isang baril. Itinawag ng pulisya ang serial number at sinuri sa national database. Natuklasan ni Bennett na ang baril ay ninakaw sa isang cottage robbery sa Ontario at nasa kamay ng isang lalaking may Canada-wide murder warrant, si David Snow. Natanggap ng Ontario Police ang tawag mula sa British Columbia na may posibleng koneksyon sa kanilang hinahanap. Labis ang kanilang pagkabigla at umaasa sila na magagawa ng BC authorities ang hindi nagawa ng Ontario Police. Mahanap at mahuli ang kanilang serial killer. Dagdag sa pangamba ng mga pulis ang nalaman nilang may ginaganap na marathon sa parke dahil baka samantalahin ng suspek ang pagkakataon na kumuha ng panibagong biktima. Habang lumalalim ang gabi,
mas naging mahirap ang manhunt para kay David Snow. Ngunit hindi pwedeng pumalya ang pulisya. Isa siya sa pinakamalaking banta sa komunidad sa loob ng mahabang panahon. At para sa isang lokal na may-ari ng restaurant, ito ay isang totoong panganib. Matapos dukutin at abusuhin ang dalawang babae sa Vancouver, hinahabol ng pulisya si Snow sa Mount Seymour Provincial Park. Hindi nila alam na nakatakas na siya sa lugar at nakapili ng panibagong biktima sa isang liblib na restaurant. Sa loob ng establishmento, pinilit ni Snow ang babae papunta sa likuran ng gusali. Hindi niya alam na gawa nitong pindutin ang silent alarm ng restaurant. Sa mga sandaling iyon, halos lahat ng puwersa ng pulisya ay nakatuon pa rin sa operasyon sa Mount Seymour. Kaya't ang pagtugon sa alarma ay napunta kina Constable Peter Cross at sa kanyang kasamang si John Westlock. Ayon sa ulat, isa lamang iyon sa dalawang alarmang natanggap nila, isa sa Edgemont Village at isa sa Bridge House Restaurant. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinili ni Cross na puntahan muna ang Bridge House kahit mas malapit sila sa unang lokasyon. Pagdating nila sa lugar, tila payapa ang paligid. Walang bakas ng kaguluhan at walang marinig na sigaw o ingay mula sa loob. Ngunit nang umikot si Constable Cross sa likuran ng gusali, doon nagsimula ang lahat. Sa isang iglap, nakita niya si Snow at nagsimula itong tumakbo. Mabilis na kumilos si Cross at sa isang mabilis na aksyon, tuluyang natapos ang marahas na paghahasik ng lagim ni David Snow. Habang inaaresto si Snow, tinuro nito ang likuran ng gusali at sinabi, "Bumalik ka, may babae ron, kailangan niya ng tulong." Agad tumakbo si Cross pabalik at natagpuan ang biktima. Naghihingalo, halos wala ng malay ngunit buhay pa. Ayon sa mga tauhan ng ospital, kung hindi siya nasagip sa oras, 30 hanggang 45 segundo na lang at tuluyan na sana siyang babawian ng buhay. Ang pagkakataong iyon ay bihirang mangyari sa hanay ng mga investigador. Ang maabutan mismo ang isang krimen habang nagaganap at mailigtas ang biktima habang nadadakip ang salarin. Para kay Constable Cross, iyon ay isa sa mga sandaling habang buhay niyang dadalhin. Isang bihirang pagkakataon kung saan nailigtas ang buhay ng isa at natapos ang bangungot na dulot ni David Snow. Si David Snow ay unang dinala sa korte sa British Columbia, kung saan siya nahatulan sa mga kasong pagdukot, sa pilitang pagpigil, sexual assault at aggravated assault. Matapos ang mga hatol na yon, inilipat siya pabalik sa Ontario upang harapin naman ang mga kasong may kaugnayan sa pagpatay kina Ian at Nancy Blackburn. Kinuha ng mga investigador ang DNA sample ni Snow at ang resulta ay tumugma sa dugo na natagpuan sa loob ng sasakyan ng mag-asawang Blackburn. Natuklasan din ng mga pulis na dahil sa matagal na kapabayaan sa kalinisan, madalas dumugo ang kanyang gilagid. Isang tila maliit na detalye, ngunit naging kritikal na ebidensya na nag-ugnay sa kanya sa krimen. Dahil sa lahat ng circumstantial evidence at sa dugo ni David Snow sa sasakyan ng mga biktima, nahatulan siya ng 2 counts ng first-degree murder. Natagpuan ang katawan ni Angeline Josephine Quesnel, ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi siya nasampahan ng kaso sa pagpatay sa kanya. Mahigit 3 dekada matapos ang krimen, noong June 19, 2025, kinasuhan ng first-degree murder ng Ontario Provincial Police si David Alexander Snow, kaugnay ng kaso ni Angeline Josephine Quesnel. Bagamat malinaw na nalink siya sa kaso, hindi ipinahayag ng OPP kung aling eksaktong ebidensya ang ginamit, tulad ng DNA o iba pang forensic na detalye, at ang paglilitis ay kasalukuyang nagpapatuloy. Ang pagsasampa ng kaso kay Snow ay nagbigay ng matagal nang inaasam na hustisya sa pamilya ni Quesnel at sa komunidad ng Apsley, matapos itong manatiling isang cold case ng higit sa 34 na taon. Sa kasalukuyan, si Snow ay 70 taong gulang na at nakakulong sa Ontario. Ayon sa mga opisyal, walang anumang katangian si David Snow na maaring magpakita ng pagbabago. Ang kanyang kalupitan at walang awang pagpatay ay nakakatakot. Ang dahilan sa likod ng kanyang ginawa ay nananatiling isang palaisipan na matagal pang pag-aaralan ng mga psychiatrist. Ipinahayag bilang dangerous offender, si David Snow
ay gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng rehas.